rheumatism and arthritis, even toothaches. Alaxan. Magandang gabi po muli, Pilipinas. Ito po si Ed Picson kasama si Andy Hao para sa Vintage Sports at sa nabanang ito ng Gordon's Gin at ng Formula Shell Super Unleaded. Inuumpisahan po natin ang second quarter na meron po napakalaking lamang ang Gordon's Gin. 16 puntos kagad, Dr. J. Yes, but we know that the PBA is a 4-quarter game, which means 48 minutes, and not many teams can play a good solid 48 minutes. So we have Paras coming back into the ball game, replacing Marsan. On the other hand, we have Vincent Gayoso, JB Gayoso, coming in to replace Vince Hison. Hindi pa po tapos si Noli Locsin. Yan ang hindi niya inaalis of his original starting five. And no reason to. He's all revved up. Yes, totoo yan. 10 na po nagagawa nitong si Noli Locsin. Bukod sa mga rebound at assist na kanya pinakita. Ito, nakakawa na naman. Val David, Wilmer Ong. Kitang-kitang traveling yun, si Wilmer Ong. Di isang player lang yata nakikita ko na hindi tinatawagan ng traveling na gano'n. Sino? Michael Jordan. Napabayaan na rin. Nalunod yung mga float na yun. May kinaangal yun eh. Si Scottie Pippen. Ba't ako tinatawagan yun? Si Michael ay tinatawagan. Paano? Nalunod yung referee. Teka, baka may magandang gawin to eh. Pablo. Galing sa labas. Big Pablo. Alam mo, noon pa sa amateur, nakita na natin na talagang hinahasa ni Big Pablo yung kanyang tira sa labas eh. He was favoring most of the time yung corner shots, but in the PBA he has developed the angle shots from the quarter court. At bakit ito po, 16 puntos na naman ang abante ng Gordon's Gin. Samantala, Noli Locsin, double team. Natapik ang bola, nakuha ni Benji Paras. Nakita si Peter Naron. Naron hinamol ang bola, tumuloy-tuloy. Layup, yes! One of the good finishers of the fast break play, Peter Naron. He's 6'3", can run, and medyo good leaping ability. So, tama-tama yung angulo din dahil kaliwete siya. Correct. 14 na lamang ang laman dito ng Gordons. A minute and a half gone by dito sa ating second quarter. You can say this is more or less the second team. Pilit na pilit yung tira ni Gayoso. Alam niya yun. Samantala, nagtagpuhan na naman ang Formula Shell and Richie Dixon. Early lead at teka muna. Nasaktan pa yata si Wilmer Ong sa play na yun dahil nagkapanggaan yata ng tuhod sila ni Gayoso in that play. Hawak niya yung kaliwang tuhod. Wilmer Ong nakahilata pa po dito sa may baseline. At takbuhan po ang mga manggagamot dito sa PBA. Ayan, tinuturo po yung kanyang kaliwang tuhod. Ito po, ika nga mga hindi natin gusto nakikita ito yung mga player maaga pa nagkakaroon na kaagad ng kapansanan. At saka yan, delikado yan dahil that's area wherein injuries beset the player for quite a long time. Pero ang tapang ni Wilmer, hindi siya ayun, medyo masama ang kapilok yata. Hawak niya kaagad yung kaliwang tuhod eh. He came down bad on his foot, no? Parang yung nangyari rin kay Shaq ito. Parang na-twist. Twisted knee. But guy's tough. Not complaining. Just got himself carried off the floor. Pero obligadong bumalik si Marlo. Hindi ba lang napangiwi si Wilmer Ong doon. Samantala mga kaibigan, 12 puntos ang kalamangan ng Gordon's Gin. Marlo Aquino. Binabantayan ni Jay Mendoza. At may tatawangin foul si referee Rivera. Mismatch para kay Marlo Aquino yun si Jay Mendoza po tinawagan. Ayun, he wanted to smother Marlo Aquino, pero ang laki talaga ng tangkad ni Marlo Aquino, hindi niya maabot yung bola Jaworski talking to his ward here, Val David. So I think medyo napapansin ko medyo lumaki ang katawang konti. Siguro obviously they must also be doing weights in the off-season. Marlo getting to be a better player as the second season for him in the PBA starts. Now he's beginning to get more confident. Alam na rin niya yung mga kilos. Karamihan naman itong mga player, nakakalaban na niya Alam na niya, talunan niya yung mga iba dito. Samantala, Peter Naron, nag-iba ng isip. Pwede rin niya i-diretso yung kanina. Mukhang lamang na siya doon sa takbuhan na yun. Pero pinasa pa niya ang bola na wala tuloy. Yeah, and he was going to the left, which is his strong side. So dapat panira na yan because he can do a lot with his left hand. Marlo Aquino, nagkadala pa para kunin ng bola. Napunod sa Formula siya, Richie Dixon. Pulling up. Kita-kita natin na gagawin na yun. What a rebound. Marlo Aquino. Samantala, Marlo Aquino nag-dribble. Mali ka doon. Marlo, si Richie Dixon na nandun sa ilalim. Whoop! Hey! Pumasok pa!
See, again, Ginebra, they gotta look for the outlet pass to the point guard. As you take a look at some of these fans yata ni Richie Dixon, tuwag-tuwag. Tuwag-tuwag, kilig na kilig. Alam mo kanina, kasabay ko dumating ito sa Richie Dixon merong mga sumusunod na ali-aligid doon talaga namang nakanganga. Habang pinitigan nilang naglalakad pa lang yun si Richie Dixon, lalo na ngayon naglalaro. 3-point play para kay Richie Dixon at kanya pong binaba ang kalamangan ng Gordon's Gym to 11 at 31-20. Meron pa po tayong 9 minutes and 17 seconds na nalalabi dito sa ating second quarter. Well, we have David posting up kasi small man, Paparas just took care of it. Nasaktan na rin si David. Masama rin ang landing. And Dixon hits another long one from downtown. Kabanaras, si Richie Dixon po yan. Nakikita ninyo, ika-ika dito sa end line. Masama rin ang bagsak nito. Meron po tayong timeout ng Gordon's Gym. The official outfitter of the PBA, Fila, changed the game. 8 minutes and 58 seconds remaining dito sa ating second quarter. At ang kalamangan po ng Gordon's Gym, binibara po to only 8 points at 31-23. Kanina po, umabot ito sa 16. Yan, nakikita po ninyo yung kay Baldavid na paa. Medyo na-twist din yata ito Dr. J nung pagbagsak niya. Yes, as he tried the backdoor play against Dixon na pagtulungan ni Paras. Medyo sa yun, dumulas. I don't think swollen yan dahil kung swollen yun, tatanggalin mo kaagad yung paa. Same ball, last touch ang putido na ito stopped out. So Harencio comes in for the injured Dixon. We'll give you reports on what happened to Dixon and of course Wilmer Ong. Parang na-injured yan. Si Baldavid. Baldavid. Si Wilmer Ong. Ito kaya si Tito Harencio. Ang point guard para sa Gordon's Gym. JV Gayoso, libre. Nakita si Benny Cheng. Sinabol ni Benji Galas. Hindi nabot. Pero nakuha naman ni Big Pablo rebound para sa Formula 7. Binigay kay Richie Dixon. Binigay kay Jay Mendoza sa loob. Dito ngayon si Peter Naron. Ilipat po ang bola galing kanan tsaka papunta sa kaliwa. If you look at the last 3 plays ng Shell, ito na, siguro tinanggal na. Medyo namagal. 3-point play ni Richie Dixon of a foul. 3-point shot by Richie Dixon and now a possible 3-point play by Peter Naron. So, they're coming back in bundles. Alam mo, tatlo. Siyam na kaagad yun. Ay, wala na yung lamang. Yung 16, naging 5 na lang ngayon. Kanina po, nagtapos yung ating first quarter. 16 ang kabante ng Gordon's Gym. Pero ngayon, tapos na. Ng Formula Shell Super Unleaded. 31-26 ang ating score. Noli Locsin. Tama kay Big Pablo. It was a power play there by Noli Locsin. Siguro, sa mga power forwards, i-consider mo si Noli Locsin in the mold of Bong Hawkins and Alvin Patrimonio. Guys that are very consistent in their scoring game, offensive foul. Kala ko offensive foul dahil tinulak ni Dixon si Harencio. Nagulat na nga si Dixon. Napapadyak to rin si Pido Harencio. Nung nakita niya siya palang tatawagan. Samantala, Ben Season babalik para sa Gordon's Gym. Pinalitan si JV Gayoso. Sa taong ito, si JV Gayoso ang team captain ng Gordon's Gym. Samantala, 7 puntos po ang lamang ng Gordon's Gym sa kasalukuyan. 33-26. Benji Paras, libre. Wala. At si Pito Harencio po nakakuha ng rebound para sa Gordon's Gym. Dito sila ni Richie Dixon. At inamin kaagad ni Richie yung foul na tinawag sa kanya. Dixon doing a very good job at the quarterbacking position, point guard position. That's why he's getting more minutes than Magsanok. And we'll have 2-point guards as Santos comes in. Both, however, are also good shooters, but very small lineup pero mabilis yan and they can put a lot of pressure. Although maraming mismatch yan. Si Ronnie Manzano po kanina nagpisa. Starting unit yan ng Formula Shell. At tinawagan po ng pangalawang personal foul ito si Richie Dixon. Sunod-sunod. At ang Formula Shell po, 4 na team foul na. Samantalang ang Gordon's Gym, 3. At ang ating pong oras na nalalabi dito sa second quarter, 7 minutes and 36 seconds. Ginagulangan ni Marlo. Yan ang inaangal ng Shell. Dahil nangyari naman sa harap ng bench nila nung medyo natapik na ni Mendoza ito. Tingnan mo yung kamay niya. He pushes him out of there. And he should have been called for an offensive foul. Medyo nangingiti nga ito sa Marlo Aquino ngayon. Sabi niya, panapanahon yan. Minsan nakakaluso tayo.
Nasa likod ng referee, hindi nakita. Samantala, meron tayo 7 minutes and 35 seconds na nanalabi dito sa ating second quarter. Samantala, Pino Harencio, binabagdayan ni Richie Tixon, Marlo Aquino, Dinopol team na naman, Ray Cheng, Vince Season, malagaling Ray Cheng. Yes. Pasok. You know, when you drive and draw, you really look draw the defenders, and he knew exactly who to get the ball to. Of course, tambahan na yun. Kung pumasok yun, dahil 18-footer yun, medyo malayo yun. Pero made the shot. May kasama ko siya, ligaya. 86 po, kanina pa binabangga ito pag tumitira. At sabi naman na Pino, hindi, sumipa yan eh. That's a 3-point attempt, so that's going to be 3 free throws. That's a good call, but I thought a little bit late, no? Dahil bumitaw na talaga si Tixon before you heard the whistle. Pinannounce na po ni Vincent Charles ang ating Coliseum announcer na tatlong tira ang bibigay kay Richie Tixon. Kaya na nabanggit ni Dr. J sapagkat galing po sa 3-point area yung foul na yun. Dalawa pa para kay Richie Tixon, dalawang pagkakataon pa. Mintis po ang una. Kaya pala, kanina sa ating unang game, natunghayan natin sa unang pagkakataon ang Santa Lucia Realty at ang Pop Cola. Nagwagi po ang mga bata ni Coach Chot Reyes, 80 laban sa score naman ng Pop Cola na 73. Magandang laban yun, Dr. J. Well, Santa Lucia is really considered as one of the stronger teams of this tournament, especially now under Coach Chot Reyes, na medyo, alam mo, improving in the team's synchronized offense at saka ang defense nila nag-improve. No? Talagang malakas na team. Napansin ko, Dr. J, matatangkad talaga yung mga player na Santa Lucia. Ba, si Benny Cheng, sabi niya, back to back oras ko ngayon. Saka Jackson hindi pa nga nakapaglaro. He's going to get an MRI if he has to have his knee operated. So you're missing another 6'4" defender down there. Samantala, magandang gabi, pero pinalpal si Benji Paras ni Benny Cheng. Pinagtulungan ni Marlo at saka ni Benny Cheng. Wala kantsawan, sabi ni Benji. Maganda talaga yan. Nagyayari talaga. He can go straight. Kailangan umipat siya sa kabila. Inabot siya ni Benny doon sa kabila. Nakita niya si Marlo Aquino. Dilipat niya. Medyo dinudukot niya sa ilalim. Nandun pala si Benny Cheng. Pero sinasabi mo, Dr. James, siguro na improvement ng, sa laro ng Gordon's Gym. Yeah, that Gordon's. With Marlo Aquino there, they have guys that will block shots and offensive foul. Kaya maganda sana yung Big Pablo. Ang sinawakan ng offensive foul, si Benji Paras. At magre-reklamo ito si Benji kaya sa tukayo niya. Reto ni Benji Chua. Tignan mo itong play, ha. Tutulak ni Benji si Marlo out of the way. So to get him out of the way, nahuli siya ni referee Chua, which is clear on the slow-mo. Pinalitan na ni Ballesteros si Benji Paras. Pero na tatlong personal foul si Benji. Kaya kailangan itong ibang kumuna ni Coach Carbasa. Benny Cheng. Kapunta kay Marlo Aquino laban kay Mendoza. Short jumper ni Marlo Aquino. Ayan, medyo na mga master na yan ni Marlo Aquino. Yung mga short jumper na ganyan importante para sa isang player na katulad niyan. Marlo, alam ko, kontrata niya, expired this year. Ganun ba? Prime target yan. Yan ang prime real estate. Oo. Parang niya si JCBR. JCRB. JCRB. Uy, Pino, nakalusot. Tatawag agad na timeout si Coach Chito Narbasa. Jeans and shirts, Club Romance. Ito po natin kanina mga kaibigan, dalawang Gordon's Gym players na na-injure. Pakinggan po natin ang ulat ni Anthony Suntay tungkol dyan. Anthony? Okay, thank you very much, Ed. Ang una sabi ng doktor kay Wilmer Ong, hindi na siya makakabalik because he suffered a severe sprain. On the other hand, si Val David naman suffered a minor sprain. In fact, Val was talking to me, sabi niya medyo makapit daw masyado itong court natin ngayon, kaya nagkaroon siya ng minor sprain. Kaso lang sabi ng mga trainers na ng doktor, baka sa second half makabalik pa rin siya. Balik tayo sa inyo. Maraming salamat, Anthony. Yun po, natinig ninyo. Sabi ni Anthony, ang report daw, si Wilmer Ong hindi na makakalaro dito sa larong ito dahil medyo major sprain. Si Val David naman, nakita nyo yung ika-ika rin. Minor daw, baka sakali. Parang silang kambal, no? Oo, lumabas sila off the court. On the same foot, ha? Para bang yung napapanood sa pelikula, yung mga veterano, yung mga galing sa gera. may nakasaklay, may nakabalot ang ulo. It's very possible to see the Big J play here because he only has one point guard right now in Pino Harencio, and if that guy gets into foul trouble or is tired, you might have to see the Big J play a couple of minutes now for his team.
Right now, they're doing well after Shell has made that comeback and cut it to 5. Bumalik na naman sa 13 with 5 minutes and 40 seconds left dito sa ating second quarter of play. Ito po si Estong Ballesteros. Titira mula sa 3-point land. Wala. Marlo Aquino, easy ang rebound. At alam mo, that's not a good shot for him, Ed, because hindi alam ng kanyang mga kakampi, natitira siya. So nobody's going to the boards. Nabibigla nga rin sila pag bitaw niya ng tira ng 3-point shot. So he's got to make it every time he attempts that. Hindi pa nangyayari yun. Natala, Ronnie Magsanok. Ini-spike yung rebound papunta kay Vic Pablo at final naman si Vic Pablo ni Maki De Hoya. Nasa-penalty na itong Gordon's Gin. So, magkakaroon po ng free throws. Nakikita po ninyo si Coach Sonny Jaworski. Nabanggit po ni Dr. J kanina. Maaring pumasok ito maya-maya sapagkat si Bal David, ang kanyang isang point guard, ay nagkaroon po ng sprain. Yeah, you know, I've understood that in pre-season practices, the big game has also been playing well, showing that he's still fit for a man who will be 51 next month. So, 6-7 minutes, yun ang i-expect ng mga tao as we see a nice, pretty face. Jackie Aquino. Matagal-tagal na natin hindi napapanood. Nakikita ito rito. Mabuti naman, nagtapa siya. 13 puntos po ang abanto ng Gordon's Gin. At nakikita po ninyo si Coach Chito Narbasa in a very pensive mood. Ika nga. Panggulat na trap defense. Pero Marlo Aquino nabitawan. He was going for the dunk, pero at the same time, medyo itong small unit ng Formula Shell was able to come down very quickly, no? Nabulabog si Marlo dun. Yeah. Well, we very seldom see a 6'8", 6'9" that can dribble the length of the floor very well, no? Dito sa atin. In the States, ibang story. The 6'8", 6'9" forward yun. Like magic. Meron ba pumasok ka rin mag-dribble o pumasok? Pero klase. Pero kalaki. Big Pablo, Ronnie Magsanok. Balik-balik kay Pablo. Yes. Well, kanya-kanyang spurts ang nakikita natin dito sa second quarter. After that timeout, Shell came back. Almost a miscue. Natawagan ng traveling. He dribbled off his foot. Pagkatapos sinabol ng bola. Dito Harencio. Turnover po yan. Samantala, Jay Mendoza. Papalitan ng Johnny Escobar sa panig ng Formula Shell. 4 minutes and 34 seconds ang ating nalalabig dito sa ating first half. Meron po 10 puntos na abante ang Gordon's Gin laban sa Formula Shell Super Athletic. 4 minutes and 30 right now. Si Santos ang tumatawag ng play para sa Shell. Santos, ayaw. Medyo nang ayaw. Narito si Big Pablo. Kalaban si Maki De Hoya. Pablo, pumihit. That's a foul. Inabot niya yung bola pero inabot din yung braso ni Vic Pablo. So, tatawagan nun. Gordon's is in a lot of trouble right now. Dahil si Wilmer Ong lang ang medyo malaking player dyan after Maki and Marlon. No? So, he cannot play anymore. They also have the same problem with Bal David. Probably, mahirap na makabalik yun. No? Masakit siguro yun nangyari. Parang na-twist nga yun eh. So, kulang na nga sila, labing-isa na lang sila. Ito wala na si Kyle. Nawala pa yung dalawa, Siam, si Dudot, 4 na foul. Si Sunny hindi naglalaro, 7 na lang sila, no? Unless Sunny decides to play. So, talagang bawas na bawas sila sa personnel. And Locsin had a long stay. He played about 18 minutes straight. Ngayon lang nagtatahinga yan. No? Well, sa kasalukuyan, lamang pa rin sila. We're talking about Gordon's Gin. Lamang sila ng 8 over Formula Shell with 4 minutes and 12 seconds remaining dito sa ating second quarter. Mid-season binabantayan ng Romel Santos. Shot clock is down to 13 seconds para sa Gordon. Still not play evolving. Benny Cheng. In a tight situation, Maki De Hoya, samantala nakuha naman ng offensive rebounds. They've got a fresh 24-second shot clock in-season. Ayun, pinalubog ni Johnny Escobar. Samantala si Vic Pablo naman, nabitawan ng bola. Benny Cheng, labang kay Vic Pablo. Marlo Aquino, libre. Malakas. Malakas, Vic Pablo. Gets it over to Ronnie Magsanok. Magsanok papunta sa front court. Nakita si Romel Santos. Pupukol, tres. Wala. At napulit naman ni Ballesteros ang loose ball. Vic Pablo galing sa gilid. Romel Santos, binigay kay Escobar. Sa hirap na sumatok ang bola para sa series. Yes, at saka marami silang tampot, no? Loose ball recoveries in that last play plus offensive rebound. So the lead is down to 6 again with 3:15 left. Nagot na rin itong mga players ng Gordon.
Kaya na nabanggit na ito. Nag-double team na naman si Vince Season. Pero yung tapik, napunta kay Pido Harencio sa backcourt. 4 seconds sa shot clock ng Gordons. No problem. Unboxing. Eh wala eh, nasa harap niya si Romel Santos. Cannot contest that shot of Marlo Aquino. Buena sila, nabumalik ang bola doon. Oo, talaga. Balik na naman sa 8 ang abante ng Gordon's Gin. 2 minutes and 48 seconds ang nalalagiging sa ating second quarter. Big Pablo, lamang kay Matthew De Hoya. Turnaround jumper, ayaw talaga bumagsak. Tapo naman ni Benching ang bola para sa Gordon's Gin. Pido Harencio, nakita si Vince Season sa front court. Pull-up jumper ni Vince Season. Over the top. Ito, makakita niyo naman yung ginawa ni Marlo Aquino kanina. Dahil na sinabi ni Dr. J, Romel Santos lang ang nandyan, medyo maliit. At huli na, dumating si John Escobar, nakakuha na po ng buwelo si Marlo Aquino. Yeah, tama yung ginawa ni Jolly. Ang gagawin mo, papaulin mo, the guy's gonna dunk it, so you give him a 3-point play plus another foul for yourself. Wala na, the guy's up in the air, lamang na siya sa'yo. Samantala, walang puntos po ang abante ng Gordon's Gin, Romel Santos. Binigay kay Estong Ballesteros. Ballesteros moving against Maki De Hoya. Double team. Kinabas kay Escobar. Running back Santos with 5 seconds on the shot clock of Corby Michelle. Santos sa gilid. Yes. 2-point shot. Hindi nakatapak yata doon sa linya. Pero just in the nick of time, ika nga. So, naibaba na naman na ang abante ng Gordons sa 6. With 2 minutes remaining dito po sa ating second quarter. Still a lot of basketball left for us. It's going to be an exciting ball game. Marlo double team, triple team. Nakita si Maki. 5. Yun ang magandang ginagawa ngayon ni Marlo. Hindi siya ika nagpapanik sa mga sitwasyon na ganyan na ramdam niya yung double team. Ang ginagawa niya, medyo pipihit-pihit, hinahanap yung kakat sa loob at pinapasa na lang niya. That's basketball sense. Probably you cannot even teach. No? It's in the instinct of the player. How many big men like Marlo are we going to see? No? Katulad ng dating ni Paras in 89 ba yun? 89, oh. I think you can say that Marlo is the next big man after him. No? And that's 1996. So 7 years bago tayo nakakita ulit ng ganun player na may galing na may utak pa sa laro. Basketball sense. Sinasabi mo instinct eh. Yes, the instinct. Yan eh, built-in yan eh, nga. Radar. You may not be able to teach that. Huh? You can refine some of the finer points of the player's movements. Pero yung kanyang ability to pass, you know. Samantala, medyo malambiyan. Tirang yun ni Maki De Hoya. Romel Santos, nagpulat na naman. Yes, 3-point shot yan. Pinalapit na naman ang Gatillo. At triple B nga ang binigay ni Romel Santos. 4 sa pulos sa kalamangan ngayon ng Gordon's Gin at 44-40. Ito na po ang gangat pinakamalapit na inabot ng Gordon's Gin in a long while. Wala po nung pangangalahatin ng first quarter. Ibabago na yung Gordon's Gin kanina. Vintage ni Vince Season. Walang gustong kukuha ng bola para sa Gordon Russell. Nako, nakahiyaan. Swerte pa nga siya na tumama sa likod ni Escobar yun. Dahil kung umover yun, diretso sa kamay ni Aquino, taktak na naman naabuti nila doon. So, it turned out to be a blessing. Look at this. Kung yun, pumasok sa loob yun, kay Marlo pupunta yung bola. Ay, papunta na talaga kay Marlo eh. Pinaabangan na nga ni Marlo eh. Kasalubugin na niya. Vince Season libre. Really not the best shot selection dahil you had plenty of time to get off a good shot. Pero nandun na yung play. Got a good screen, 16-footer. Back to a 6-point lead with a minute left. Wala na naman ang bola para sa Corby Michelle. Pero nabalik na naman kay Big Pablo. Dinugot na sa ilalim. Si Victor Narombo ang nakakuha nung kanina. At tapos na kay Big Pablo ang bola. But what Gordon is doing wrong are the turnovers. Parang namamadali sila maka-fast break and they are, you know, forced into turnovers which Shell has been able to convert like in that previous play. Nasa kanila ng bola, namamadali na agad sila bumaba. At yun ang sumabot sa kanila mga buka. Noni Locsin pumihit. Wala. Uy, galing sa labas. Maki De Hoya. Ang laking tulong ni Maki De Hoya sa kanila itong laro na yun. He really has a lot of confidence. Siguro rin, bagong kontrata that Sunny wants to keep him in the team. The guy's playing real well in this ballgame. At kailangan niya sa pagkakapagin nga natin kanina, nasakpan nito si Wilbur Hawk. Hindi na raw makapaglalaro dito sa game na ito. Kaya importante na sinabi ko lang magpakita ng silas dito. Anin na naman ang kabante ng Gordon's Gin. Ronnie Manzanos ng Vintes at tapos na po ang ating second quarter. Lamang ng 6 ang Gordons na kaya ng ating nabanggit ang score 48-42. Abangan po ninyo ang ating halftime show.